nakaraang araw. Sariwain kahit balik tanaw, takip silim di man mapigilan. Sandali lang ang dilim, yung bilangin ang bawat sandali. Kagalakay wari-walang patid, magkasama tayo sa pagsapit ng sanglangit sa daigdig. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y ahawit. Alaala ng pagkakaibigan, sa puso itago't ingatan. Sa pagsilay ng bukas, tingnan. Alaala at puso'y iisa. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y aawit. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig, at ako sa iyo'y aawit. At ako sa iyo'y aawit. Kaibigan, tantuin mo, isang paglalakbay ang buhay. Sanga-sangang landas
ay may kahirapan, kung may lungkot o panganib, sa'yo'y biglang dumalaw. O kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasal, Panginoon ang balikan, Panginoon ang asahan. Di kanya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pagiging hawahin, bigat ng inyong kasanin ay aking pagaganin. Halina, paglalayag ang buhay, maalo ng dagat at may kalaliman, kung may unos at may hanging libo, kaya Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dinapin ng anghel sa sandalan, siya'y nagdinidalang ng Espiritu Santo. Panginoon ang balikan, Panginoon ang asahan. At pinagpala naman ang anak ng Jesus. Ito Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang Kayong mga napapagalaking Panginoong pag-ibig, Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao, At nakipanayam sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Panalangin mo kami, o Santang Ina ng Nang Diyos. kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayaman dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ng anak mo, pakundangan sa kanyang mahal na pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Ay papakinabangin mo kami sa pagkabuhay na maguli, sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Oratio Imperata para sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19.
na nagpapahirap sa marami at tumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapagilong na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Bukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio Abad, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para po sa ating financial statement, July 17, third Saturday Mass Collection, 2,240. July 18, First Mass, 5,369. Second Mass, 6,506. Total, 14,115. Marriage banns, si Angelito Martinez Itumay ng Papaya, San Antonio, Nueva Ecija ay ikakasal kay Chardine Arumin Magno ng Poblasyon San Antonio, Nueva Ecija sa Our Mother of Perpetual Help Parish, Mabini Home Site, Cabanatuan City, Nueva Ecija sa September 17, 2021. Si John Paul Garcia Manuel ng San Pedro, Santa Rosa, Laguna ay ikakasal kay Mika Bartolome Emata ng Calaba, San Isidro, Nueva Ecija sa St. Nicholas of Tolentine Cathedral Parish, sa General Luna, Barangay Supermarket, Cabanatuan City, Nueva Ecija sa September 19, 2021. Si Ron William Salonga Lizarando ng Purok 9, Santo Cristo, San Antonio, Nueva Ecija ay ikakasal kay Sarah Jane de Belen Juan ng Purok 5, Marillo, Gapan City, Nueva Ecija sa Diocesan Shrine
and Parish of St. Anthony Abbot, San Antonio, Nueva Ecija, sa August 1, 2021. Ang ating pong mga intensyon sa umagang to sa ating banal na Eucharistia ay pasasalamat ng ating mga kapatid na sina Ginoo at Ginang Sergio Reyes at pamilya, Jesus Marieta Fernando at pamilya. Nagpapasalamat sa kaloob ng buhay sina Janil Reyes Sikat at Leonida Luna. Ganyan din po ating isama ang natatanging intensyon ng pamilya Garcia at ni Angelo Ladores. Isama din po natin kasama ng kanilang mga nagmamahal na pamilya ang mga yumao na sina Reverend Father Francisco Algas Jr., Reverend Father Angelito Parulan, Reverend Father Edwin Bravo, Reverend Monsignor Sabino Benco Jr., Santiago at Rosalina Yabot, Reynaldo, Angel Maximo at Feliciana Reyes, Benito Marites at Norma Reyes, Domingo Ladores, Arturo at Erlinda de Ocampo, Rafael Villarico, Maxima Villarico, Norberto Bacahan. At isama din po natin sa madiling paggaling na Roel at Ryan Mascareñas at Onel Palma. Magsitayo po ang lahat. Purihin ang Panginoon, umarit ng kagalakan, at tugtugin ang ginawa, at ang kaaya-ayang hirap. Ipan natin ang trumpeta sa ating pagkabanatan, sa Diyos tayo pinanap, sa ating mga kaaway, tayo'y kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umarit ng kagalakan, at tugtugin ang ikara, at ang kaaya-ayang hirap. Hipan natin ang trumpeta, hipan ang Sa araw na ito ay ginaganap natin ang ating pasasalamat sa pandaigdigang pagdiriwang at pag-alaala natin sa mga may edad na, mga lolo at lola at mga senior citizen. Ipagdasal natin na sila'y maging tunay na huwaran natin bilang sila'y mga magulang. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sama-sama natin pagsisihan ang ating mga nagawang mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sama-sama nating awitin ang papuri. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa itaas, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa itaas, papuri at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulupan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa pangitasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong kabilang di kapurihan, Panginoong Diyos. Kapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, itang anak. Panginoong Kristo, meron ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kalipatan, papuri sa Diyos. Ikaw na't ayos ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalugmok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kalitasan, papuri sa Diyos. Sapagkat ikaw ang mga banal at ang kataastasan. Ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kalikasan, papuri sa Diyos, sa kalikasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit sa amin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya sa sibada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo iyan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao." Inutos niya uli, "Ihain ninyo iyan sa mga tao, sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may natitira pa." At hinain nga nila iyon. Kumain ang lahat ng nabusog, ngunit marami pang natira tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Magpupuring lahat sa iyo o poon. Ang iyong nilalang, lahat mong nilikha ay papupurihan, kat lahat mong nilikha ay pupurihin kat pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang yaong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat-sapat, hindi nagkukulang. Anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikinabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino man taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matiyaga. Magmahal kayo at magpakumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, may isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag na ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyan dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po. Gandang umaga. Pakibati naman ang mga katabi natin ng good morning. Good morning. So tulad po ng nabanggit sa una, pinagdiriwang at inaalaala natin ang ating mga matatanda, mga senior, mga lolo't lola. Hindi lang po rito, sa buong daigdig, ito po ay itinalaga ng araw na ito upang sila'y alalahanin at ipagdasal tulad ng ating nabanggit. Kaya naman itong ating ebanghelyo ay nagsasaad ng tungkol sa pagbabahaginan. Yan. Ano ba binabahagi natin? Meron naman tayong naipagkaloob sa ating mga matatanda ng bayan. Yung ating mga magulang, mga lolo't lola, kailan natin sila huling dinalaw at niregaluhan nung sila'y birthday. Kailan na ba natin sila binahaginan ng ating mga yakap, mainit na halik, bagamat amoy lupa na? Sorry po. At yun po yung nagdurugtong ng buhay sa kanila. Yung maramdaman nilang napakahalaga pa nila sa ating buhay. Kasi karaniwan, kapag matatanda na, ay napansin na natin eh. Kala natin, hindi rin tayo tatanda ng ganon. May kasabihan nga kung ano ginagawa natin sa mga matatanda, yun din ang gusto nating gawin ng mga bata sa atin pag tayo naman ang tumanda. Nakatutuwa na mayroong mga anak na kahit na nga nakahiga na lamang ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga ninuno, ay talagang nandoon yung kanilang pagmamalasakit, pagmamahal
na iniuukol. No? Kahit sa mga maliliit na pamamaraan, ay nakapagbabahagi sila. At yung mga matatanda, kahit may pera yan, alam natin hindi na sila naggumagastos, gusto pa rin nilang tumatanggap mula sa atin. At yun ang kinatutuwa nila. Biruin nyo namang hirap ang ginawa nila para mapalaki tayo, para masubaybayan tayo. Kaya kung sila'y kangay medyo palaos na, bigay naman natin ang ating pagmamahal, patuloy na pagkalinga at pagmamalasakit sa mga ito. Amen. Kasi kung ano yung ginagawa natin sa mga matatanda, sabi nga natin, yun din ang ating gustong gawin ng mga bata sa atin naman. Kaya kung tayo mapagmahal, pinakikita natin sa kanila, yun din ang gusto nating gawin ng mga kabataan sa atin. So, 2 isda at 5 tinapay. Doon nagsimula ang himala. Sa 5,000, humigit kumulang 5,000 lalaki pa lang yun. Hindi pa kabilang yung mga kababaihan at mga bata. Kasi noon hindi kabilang ang mga babae at mga bata. Hindi po ibinibilang sa lipunan yon, mga lalaki lang. Pero kung tutusin, hihigit yun sa 5,000. Kaya nga, sinubukan ng Panginoon si Felipe. Saan tayo kukuha ng pagkain? Alam na ng Panginoon kung saan manggagaling. Biruin nyo, nanggaling lamang ito sa isang bata. Bata lang yun, na wala pang kamuwang-muwang. Subukan niyo yung mga bata, mga apo ninyo. Pakikiusapan mo pang, pahingin mo nga ako, bigyan mo nga kasi ganon. Di ba, pinakikiusapan pa natin yung mga bata. Kapag may hawak silang pagkain, makaramihan sa mga bata, hindi agad-agad ibinibigay. Pero nakatutuwa, mayroong mga bata na pag hiningan mo, agad-agad iaabot. Maganda training ng mga magulang nun. Pero pag hindi maganda ang training, aakapin lang yung hawak-hawak, hindi ibibigay yon. Kasi kung minsan, bata pa lang, makikita mo na kung ito ba'y maramot o hindi. Paglaki. At pinanggalingan nga nitong 5 tinapay at 2 isda, isang bata. At ibinigay naman ng bata yun nang walang pasubali, walang pag-aalinlangan. Alam niyo ba kung anong miracle nangyari noon? Noong mga panahong iyon sa buhay ng mga Hudyo, hindi sila marunong magbigay. Kanya-kanya po ang kanilang pamumuhay. Walang pakialaman, lalo na sa pagkain. Hindi sila umaalis ng walang baong tinapay. Yung tinapay na siguro nakakain na kayo nun, yung minamasang tinapay nun na trigo na medyo matigas, hindi agad nabubulok. Kaya kahit isang buwan, hindi ko masisira yung tinapay nila. Di kagaya ng pandesal natin ngayon na bibilin mo ngayong hapon, kinabukasan, di na ubra. Medyo lumilipas na yung kanyang masarap na lasa. Pero yung kanilang tinapay, iisa lasa. Medyo matigas pa. At yun ang daladala ng maraming taong sumusunod sa Panginoon. At ito miracle. Nang iniabot ng bata yung 5 tinapay at 2 isda, at pinagpulupulutong sila doon sa damuhan, pinaupo sila, inilabas ng bawat isa ang kanilang daladalahang pagkain. At ano nangyari? Lumabis ng 12 bakol. Ano yung miracle? Binuksan ng Panginoong Hesus ang kanilang mga puso't kalooban upang magbahaginan.
Di ba nitong mga nakaraang araw o buwan, itong nasa loob tayo ng pandemya, ano ba mga ginawa natin? Lalo na ang ating simbahan na sa mga maliliit na pamamaraan at magagawa ng simbahan, tumulong tayo, nagkaroon ng mga pantries sa mga parokya, nagtulungan ng mga magkakapitbahay, nagbigayan ng mga bigas at kung ano-ano mga groceries. O may nagugutom ba sa panahon ngayon ng pandemya? Meron ba naging nabalitaan tayo nagmalnourished? Ewan ko lang, baka hindi nababalitaan. No? Pero ang alam ko, walang nagutom. Buti pa nga yung mga may mga walang kakayanan, nakapag-aabot din. Kahit maliliit na maitutulong, ay ginagawa nila. Doon tayo na namulat ng mga Pilipino, yung bahaginan, yung kapitbahayan ba, yung abutan ng ulam, abutan ng bigas. No? Pag narinig mo sa kapitbahay, kumakalantog na yung gatang nung araw, ngayon puro kilo na eh. Noon gatang, pag kumakalantog na yung gatang sa puwit ng palabigasan noon, gayakan mo na, bigyan mo na ng bigas. Siguradong yon, walang iluluto. Kapag malakas ang iyong pakiramdam, bibigyan mo na yon ng bigas. Ibig sabihin, kaya pinakakalatok yon para marinig ng kapitbahay. Nahihiya lang dumiretsong pahingi nga kapitbahay ng isang gatang na bigas. Kaya wala pong nagugutom eh. O ngayon ba, meron ba naging malnourished? Wala. Sobra-sobra pa nga eh. At nakikita naman yan sa ating mga pangangatawan. Dagdagan yung mga hams natin. Meron bang namayat? Wala. Busog na busog tayo. Kumakain tayo. Walang nagugutom. Ano yung himala? Kasi nandoon yung ating pagmamalasakit. Lalo na tayong mga Pilipino. Ang lakas ng ating malasakitan. Pagtutulungan. Pagdadamayan. Kaya patuloy na nangyayari yung miracle na yun. Hindi lang physically na nagaganap yung himala na yun. Pero spiritually, nangyayari yun araw-araw at sa tuwina na tayo nagsisimba. Dito patuloy na ibinabahagi ng Panginoon ang kanyang sariling katawan at dugo upang maging pagkain natin ng kaluluwa. Hindi pagkain ng ating sikmura, kundi pagkain pang kaluluwa. Ganun po yung lasa ng tinapay na kinakain ng mga Hudyo. Kaya yung pong bahaginan, napakalaking bagay po yun eh. Sa pamamagitan ng ating alay kapwa, sa pamumuno ng ating alay kapwa komisyoner sa ating diocese, Father Aldrin Domingo, ay nagkakaroon ng sistema ang patuloy na bahaginan sa ating mga simbahan sa buong diocese. Kaya wala pong magugutom. Lahat ay kakain. Kaya sana, lalo na yung ating mga matatanda, mga lolo't lola, baka tayo busog na busog sila naman gutom na gutom at uhaw na uhaw ng pagmamahal mula sa atin. Di na po sila makakakain ng kagaya na kinakain nating mga bata-bata pa tayo. Anong gusto nilang pagkain?
yung ating pagmamahal, pagkalinga. Kahit na hindi sila madalas nang naliligo, naspo-naspo lang, yung madama yung ating mga yakap, ating mga halik. So pinakakain natin sila ng ating pagmamahal at yun ang magpapalakas sa kanila. Sa inyong mga anak, sa inyong mga asawa, ipadama natin, hindi lamang tungkol sa pagkain, literally, kundi yung pagkain ng pagmamahal. Kasi pag minamahal mo ang isang tao, lahat gagawin mo para patunayang mahal mo siya. So ganun din po sana gawin natin. Lalo na sa panahon ngayon. Malasakitan, pagmamahalan, pagpapatawaran. Yan yung pagkain hindi nasisira. At yan yung dala-dala natin mula rito hanggang sa kabilang buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sama-sama natin pahayag, sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakan ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay nilibing, nanalo sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang tulad ni Jesus maging bukas palad at mapagmalasakit tayo sa mga kapatid nating nangangailangan at may mabigat na pasanin sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pagkalooban mo, Diyos Ama, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, ng mabuting kalusugan at karunungan upang masigasig nilang matulungan ang mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Turuan mo, Diyos Ama, ang mga pinuno ng aming pamahalaan na ilaan ang yaman ng bayan sa kauunlad ng ekonomiya, ikararami ng trabaho upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pagpalain mo, Diyos Ama, ang mga kasapi ng Mission Society of the Philippines sa kanilang pagpupunyagi na ibahagi ang magandang balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gawin mong kasangkapan ng iyong awa at malasakit kaming lahat na naririto ngayon. Diyos Ama, nang sa gayoy, maipalaganap mo ang iyong kaharian dito sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa banal mong awa, marapatin mo ang mga namayapa naming mga kapatid, ay mamalas ang iyong liwanag ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga nakakatanda at mga lolo at lola, upang hanggang sa dapit hapon ng kanilang buhay, manatili silang tagapagpatunay sa mga pagpapahalagang Kristiyano at paninindigan na siyang matatag na sandigan ng bawat lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nakakatanda nating may dinadalang sugat sa kalooban at tinilikuran ng pamilya, ang mga nalulumbay at may sakit, upang makatagpo sila ng kalinga at pagkalinga, kapanatagan at pagpapatawad,
kapayapaan at pagdamay sa loob ng sambayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, upang tumatag ang ating paninindigan sa halaga ng bawat buhay mula sa paglilihi hanggang sa kamatayan at maging masigasig na itakwil ang kulturang pagtatapon na itinuturing ang mga matatanda at mahihina na kinupasan na ng halaga at sa makatuwid maaari ng ipagwalang bahala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga magsasaka upang tayo patuloy na pagkalooban ng magandang panahon para sa masaganang ani, malalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Buksan mo ang iyong puso sa pagtangis ng aming mga kapatid na nagugutom at nauuhaw sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay, telasal ay nagiging tunay, dugo ng katawan, aming tatang kapit ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon nasisimula. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Ayun magiging tunay, dugo ng katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pagkikinabang. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurenya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at kayo aming inihanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinukob, kaya't minabuti niyang sa ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y balik na buhay, si Kristo'y magbabalik sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Sofronio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Maria, mamuri sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat siyang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapangyarihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoon. Narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita na higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Jesu, Panis Pite Don Patris,
Panalangin para sa mga nakatatanda at mga lolo at lola. Ama naming mapagmahal, bukal ka ng buhay at lahat ng biyaya. Buong pagkalinga mo kaming itinataguyod sa bawat yugto ng aming buhay. At binibigyan mo ito ng kaganapan kay Jesus na iyong anak at aming kapatid. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo ng aming mga lolo at lola at mga nakakatanda upang maging aming gabay sa pagbabahagi nila ng kanilang mayamang karanasan at karunungang natamo sa pagdaraan ng mga taon. Pinasasalamatan ka namin sa kanilang patotoo na iyong pananatili at pagkalinga sa bawat kaganapan at pagbabago sa aming buhay. Basbasan mo sila ng tuwa at kapanatagan, ng kasiyahan sa mga bunga ng kanilang pagpapagal, at ng tapat na pagmamahal ng kanilang pamilya. Patatagin mo sila sa pagtitiwala sa iyong mapagpagaling na awa, sa harap ng mga pagkakamali at kasalanan ng panahong nagdaan. Maging maligaya nawa sila sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ipagadya mo sila sa lahat ng panganib at kasamaan na magkukubli sa walang hanggang kapayapaan at galak sa iyong kaharian. Pagkalooban mo sila ng tiyaga at katatagan na pasanin ng krus ng sakit at kahinaan ng katawan. Tulungan mo silang tingnan ang kanilang mga hirap at pagtitiis bilang pakikiisa sa misteryong Pascual ni Kristo. Ipagkaloob mo sa aming kanilang mag-anak at mga kaibigan ang matatag na paninindigan at pananalig sa halaga at karangalan ng bawat tao na nilikha ng iyong kalarawan at tinubos ng sakripisyo ng iyong anak sa krus. Makatulong nawa ito na lagi namin silang alalayan, igalang at mahalin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magkakaroon po tayo ngayon ng second collections para po sa Mission Society of the Philippines. Sumipol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawala, inabay na ang buhay, pagkain ang dukha. Yesu, panis itedolong patris. Yesu, fonts vitae, exaustore, Ciseios et
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa pinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Opo muna po sumandali. Sa darating pong Sabado ay idaraos na sa ating parokya ang tinatawag na virtual pastoral visit ng ating mahal na obispo Sopronio A. Bangkod. Ibig sabihin ay hindi po siya makakapunta rito in person. Subalit, inaanyayahan natin ang mga lay leaders natin, ang miyembro ng ating Parish Pastoral Council or PPC, ang Barangay Pastoral Council, mga leader, at mga leader ng mga iba't ibang samahan sa ating parokya. Mga Knights of Columbus, ang ating Apostolado ng Panalangin, ang CWL, ang DMI, Couples for Christ, at meron pa, marami pang iba. Lahat ng mga leader, kahit na po hindi na yung mga miyembro, mga leader lang po. At ito po isisimulan natin sa Sabado, darating na Sabado sa ganap na ika-6 at kalahati ng umaga ay magdaraos tayo ng misa. Pagkaraan nun ay ang practice ng ang kakantahin natin ay yung awit sa 500 taong anibersaryo ng pagka-Kristiyano ng ating bansa. At yun po, sa ganap na ika-8 ay panalangin pang umaga, tuloy-tuloy na po yun. At ito'y magaganap hanggang tanghali. At inaasahan natin ang ating mga technical operator para sa ating virtual na gagawin ito ay maging maayos. At darating po rito yung ating magiging tagatulong natin, seminarista Edu, na tutulong magkaroon tayo ng dry run. Isang araw bago ganapin ang ating pastoral visit. Okay po, ang ating kasuotan noon ay mga puti, yan. Pati nga pala mga lay presiders, Eucharistic minister, ay ating pinadadalo sa araw na iyon. Okay po. At muli maraming salamat sa inyong pagkakaloob ng ating personal na mga alay upang makatulong tayo sa ating Field Mission Sunday. Maraming salamat po. At muli, pinasasalamatan natin ang mga healthcare volunteer, ating lector, commentator, readers, collectors, sa ating choir, sa ating mga lay, sa ating media ministry, sa ating lay presiders, Eucharistic, mga sakristan, at ating mga tagapagtaguyod. Maraming salamat po. Palakpakan natin sila. Yung pong meron po tayong kabataang kambal na taga Maugat at yung pong ating itinitinda ng mga kabataan dyan sa harap na ano ba tawag doon? Hot cake ba yun? Hindi, cupcake. Ay bilang tulong sa kanilang may medication. Alam niyo naman at yung pamilya ay nangihingi rin ng tulong, ay makatulong tayo kahit sa mga maliliit na paraan. Bumili ho kayo ng cupcake at yung tinutubo nun, yun ang itutulong natin doon sa 2 kambal na lalaki na miyembro ng kabataan na sa ating parokya at sa ating barangay Maugat. Kaya muli, maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Lagi po tayong mag-ingat sa ating pagpurot parito at kung saan man tayo tutungo, lagi tayong mag-ingat. Sundin ang mga protocol at ang ating mga isinusuot na mga gadget sa ating mukha para maiwasan ang hawahan. Humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. Magandang umaga pong muli. Limang daang taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong isyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, siyang gabay naming lugod, nalaganap palad ng iyong misyon. Limang daang taong biyaya, Panginoon, sa iyong punan, misyong maloob sa puso, aming sarili at lahat, laging tapat at laging tugon, narito